Hello everyone, welcome back again to my channel and this is Lani. So for today's video, i-share ko naman sa inyo kung paano ko pinapasa yung interview, Japanese interview, restaurant Japanese interview, yung sa Osho restaurant. So yung Osho restaurant pala, yung ano siya, Chinese restaurant na nandito sa Japan. Siyempre, Chinese restaurant siya. Marami talaga siyang branches all over Japan. Very famous siya talaga. So, yung ano niya, salary niya is good. So, tapos, try ko talaga siyang mag-apply kasi gusto ko talaga magtrabaho sa restaurant kasi gusto kong makipag-communicate kasi nga kung magtrabaho talaga ako ng ano ba yun, laundry or something na production worker, no time talaga kasi araw ba ito lang talaga ako, which is part-time job. So ano po siya, so try ko talaga siyang mag-apply. So anyway, before talaga ako nag-apply ng part-time job dito sa Japan, syempre nag-study ako kung ano ang mga posibleng interview. So syempre inano ko siya sa Nihongo at saka pinatranslate ko siya ng Japanese at ayun na nga yung mga sinastudy ko, yung napag-aralan ko talaga, yung talaga ang lumalabas during sa interview, which is one-on-one interview together with the manager of that Osho restaurant here in Japan. So ayun siya na hired ako as a kitchen staff, as a backup in the kitchen. Hindi talaga sa hallway kasi nga pinaano talaga ako, choose ako kung sa kitchen or sa cashier or sa serving the customer. So choose ko talaga sa yung kitchen. So ayun siya, yung trabaho ko sa kitchen talaga is nagluluto ng manok, deep fry, karagi, yung deep fry, nag-prepare ng mga yasay or vegetables. Yan talaga ang tinatrabaho ko. So, yung pasok ko noon is 10 until 6 o'clock or 10 until 5. So, sa isang linggo, ano mong tawag nito? Sa isang linggo, pang isa lang talaga yung pasok ko. Kasi nga, yun talaga, araw ba ito talaga yung ano lang talaga, pang experience. Kasi araw ba ito, part-time job lang talaga siya. Kasi nga hindi talaga ako pwede makapagtrabaho ng napakarami dito sa bansang Japan. Kasi nga dito talaga kapag yung partner mo talaga yung income is mataas or yung partner mo is yung income is enough, hindi ko na talaga pwede dito magtrabaho ng napakarami. So just for yung araw ito ko nung una is yung just for lingaw-lingaw o just for ano ba yung tawag, ano lang siya, for experience lang talaga siya. At saka naman gamit naman sa kasi tinitipon ko yun at saka inano ko siya. Ano ba yung nabili ko nun? Oo nga. So, yung mga interview na to, ito po talaga ang mga ano ba yun sa Tagalog? Manglabas. Pasensya na po kasi nga hindi talaga ako Tagalog version. Ako ay isang Cebuana. So, tinatry ko talaga mag-Tagalog kasi nga para maintindihan ng lahat. Kasi kung Cebuano talaga, paspas ko talaga mag-istorya, hindi talaga nyo maintindihan yung aking Cebuano. So, para ito sa inyo. So, i-combine ko na lang siya. So, first of all, syempre kung mag-apply ka talaga ng trabaho dito sa Japan, ano po siya? First, kung may hiring talaga siya, tumawag ka muna. So, tapos yung tumawag ka muna kung saan talaga kayo mag-apply. So, tumawag ka sa kanila. Tapos, mag-apply ka ng... Ang dali lang talaga dito kasi nga, kapag kapasar ka talaga sa interview, dali lang talaga makahanap ng trabaho dito sa bansang Japan. Kapag mayroon ka ring Nihongo, basic lang, okay lang yan kasi hindi naman kayo magsalita kung magtrabaho, hindi kayo nagsalita kasi hindi naman kayo anong tawag dito. So ayun na nga, so itong mga interview na to mga posible, syempre
syempre during the time of the interview, yung mga gagawin nyo, ito po siya, green card talaga, green card yung dalhin nyo, tapos resume, tapos magdala kayo ng extra notebook, first, dala kayo ng extra notebook, extra ballpen, extra notebook and extra ballpen. So ayun, during the interview, syempre bigay mo yung resume, kasi iba yun sa tawag at saka iba yun sa sa personal. So ayun siya, ibigay mo sa nag-interview sa'yo. Syempre yung sa akin, ang nag-interview sa akin is the manager in that Osho restaurant. So ayun siya. So yung partner ko po nag-wait siya sa labas. kasi nga yung una-una ko interview, hindi ko siya napag-preparean, hindi ko nakapag-prepare ng una kong interview. Yun sa Donkey, failed talaga ako. So i-share ko naman sa iyo for my next video why I failed in the Donkey interview here in Japan. So ayun siya, yun ang nga siya sa sikan. Syempre magtanong niya sa inyo kung ano ang pangalan niyo, siya sabihin niya sa inyo, una may wanandis ka, syempre ibibigay mo, so yung telephone number mo ibibigay mo, kasi nga napaka-important talaga ang telephone number, kasi pag may problema talaga tumatawag, for example mag sila, kailangan nila ng albayto again, they will call you as soon as possible. Oo nga, so kailangan talaga yung telephone number, dapat memorize na yan yung telephone number nyo. So ang sikan siya, yung pangatlo as what are you, tinatanong niya talaga sa una is what kind of visa you are now. So syempre kung ano ka lang, yung visa mo is yung sa akin, yung una is post visa talaga siya. So lagyan mo talaga siya ng this Haigosha this or na permanent visa this, something like that. Yung this talaga is parang siya, polite na siya, lagyan mo siya. So magtanong pa rin yan sa inyo kung ang visa nyo ilang taon, nang nino visa desu ka? Syempre, nang nino visa desu ka? Syempre sabihin nyo, sang nin kuray o 1 year, kung ilang taon yung visa mo. So yung sa akin nung una is 3 years yung visa ko. So sinabi ko, sang nin des. So isa pa, magtanong yan sa inyo yung manager, itsu korimasu ka? When can you come to the interview? Itsu korimasu ka? So what time are you going to start your work? Something like that, itsu korimasu ka? So maitanong pa rin yan na what time do you finish work? Nanji ni agarimasu ka? Syempre, so sa mga polite, syempre sa restaurant, yung ginagamit nila is agarimasu ka, hindi owarimasu ka, kasi restaurant siya, parang parang polite siya. So what time do you finish work, or nanji ni agarimasu ka? So ayun siya yung mga interview na to na lumalabas during the restaurant interview. So ayun, iba pa dito, have you ever been work here in Japan? So yung sa akin, syempre nakapag-jishusi ako, yung 1 year jishusi ko, so sinabi ko yun. So yung interview, have you even work here in Japan? Imama din ni hataraita koto wa arimasu ka? So remember na pag nagtanong siya sa inyo, hataraita koto wa arimasu ka, imama din mo. So sabihin nyo yung previous work nyo. So sa akin, sinabi ko, Hai Saitama made jishusi to stay 1年働いていました. Yes, I have worked in Saitama as a jishusi for 1 year. So sabihin nyo, may wanan desu ka? Inenriwa yung ilang taon ka na. Yung experience mo, kikinwarimasu ka? Yung sa mga ganyan lang yan. Sa ryori nyo kikinwarimasu ka? Do you have any experience? Do you have any experience for cooking? Ryori no kikin wa arimasu ka? So, yun talaga yung mga tanong nila sa inyo.
may mga tanong rin sa ilo na risotora na koto wa arimasu ka? Have you ever worked at a restaurant before or something like that? So, or do na or nani ga dekimasu ka? So, what can you do? Do na or nani ga dekimasu ka? Siyempre, pag hindi first timer nyo na mag-apply ng mga backup sa restaurant, so sabihin nyo lang na kitchen backup kitchen or usara araimasu kitchen tetsu daw, something like that, backup in the kitchen. So, ukane o shigoto wa saretimasu ka? Do you have any other job now? So, remember na may words talaga na hukani o shigoto o saretimasu ka. So, remember yung mga ganitong question sa inyo. Kapag hindi kayo wala kayong alam dito, syempre, fail talaga kayo sa interview. Walang exam talaga dito, yung interview lang. Kasi palakasan talaga to ng Nihongo. Kapag yung Nihongo mo is N4 level lang, in 5, it's okay. At least pasar kayo sa interview. Kasi nga, hindi naman importante dito na pira-pira ka talaga mag-Nihongo. Yung importante dito, trabaho talaga, hindi naman token yung hinahanap mo, trabaho naman, hindi naman chikahan. So asking na sila sa transportation, kasi kung malayo ka talaga dito, may free bus, or kung mag-train ka talaga kung malayo yung lugar mo, free transportation, may allowance ka talaga. So napaka nice talaga dito. So, how many days can you work per week? So, ito yung mga question na nangyayari sa akin nung una, na tinatanong sa akin actually. So, how many days can you work per week? Shuni nanichi hairimasu ka? Shuni, so it means shuwa is weekly. Shui nanichi hairimasu ka? So, how many days can you work per week? So, syempre, pag sa isang semana, sa isang sa Tagalog, once a week lang, so issue kan ikay des, or twice a week or thrice a week issue kan ikay des. If thrice a week issue kan sangkay des. So depende na yan sa inyo. So, Toroko no Dinwabango. So, Toroko is the telephone number. Dinwabango. What is your telephone number? So, prepare kayo ang telephone number nyo. So, Kibutsu no Minsetsu Dewa. So, talaga to siya? Kibutsu no Minsetsu Dewa. Ito talaga yung question na to sa, talaga to siya? Yung mag-inquire ka pa talaga dito kung may hiring pa ba sila, available pa ba sila. So, Kibutsu no Minsetsu desu ka? What is your designated date for the interview? Or where do you want to come for an interview? So, ito yung Nihongo dito. So, what are you country from? Siyempre, magtanong sila sa inyo kung saan kayo galing. So, in Nihongo, kokusiki wa nan desu ka? So, syempre, sinun kapi, yung birth year mo, month. What is your birth year and month? So, sa akin is 1984 August 9. So, ayun siya. So, sabihin mo, Senkyo yaku hachijo yung kuno ka hachigatsu desu. Kasi iba talaga yung nila dito. Yung sinun kapi or birth year month. Una talaga yung year, tapos yung month, at tapos yung date, at tapos yung month, at saka date. Year, month, and date. So, ayun. Careful kayo talaga dito. So, ayun na lang siya for today's video. Ito yung mga posibleng interview for the Osho job interview, kitchen interview here in Japan. So, sana ma-write down nyo to, yung mga posibleng interviews. So, susunod naman, i-share ko naman sa inyo yung mga field interview ko. Okay, bye-bye for now. See you for my next video. Bye-bye. Don't forget to subscribe my YouTube channel and hit the notification bell para updated ka naman sa mga susunod ang chika-chika ko dito sa aking channel for sure. Bye-bye.